Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa mga pagbasa natin ngayon, tinuturuan tayo, una, kung paano nangungusap ang Diyos. Pangalawa, paano naman nakikinig si Jesus. Sa unang pagbasa, narinig natin si Samuel na isang tinig ang kanya napapakinggan na tumatawag sa kanya sa gitna ng gabi. Ngunit hindi niya agad ito nakilala. Hindi niya batid na ang Diyos pala ang tumatawag sa kanya. 3 beses siyang tumakbo kay Eli, ang kanyang ama, dahil ang akala nito, ito lamang ang tumatawag sa kanya. Subalit nang gabayan siya ni Eli, saka lamang natutong manalangin si Samuel ng panalangin napakahalaga para sa bawat alagad. Ano po yun? Yung panalangin itinuro ni Eli kay Samuel. Magsalita po kayo, Panginoon, sapagkat nakikinig ang inyong lingkod. Speak, Lord, your servant is listening. Kung ating titignan, napakatao, very human, yung karanasan po ni Samuel. Bakit? Madalas po kasi, tahimik ang paraan ng pagsasalita ng Diyos. At madalas din, dahil tahimik yung kanyang pamamaraan, tayo po ay naguguluhan. Tayo po ay nalilito. Inaakala natin na ang tinig ng Diyos, dramatiko, malakas. Ngunit kadalasan, ang tinig ng Diyos, banayan, paulit-ulit, mapagtiyaga. Gayun din naman sa Ebanghelyo, makikita natin si Jesus na sa gitna ng kanyang napakaraming pinagkakaabalahan at matagumpay na paglilingkod sa kanyang kapwa, hindi pa rin po nawala ang kanyang paghahanap ng oras upang magdasal. Sapagkat sa kabila ng maraming kanyang gawain, maaga pa, habang madilim-dilim pa, sabi ng Ebanghelyo, umalis si Jesus at nagtungo sa ilang upang magdasal. Alam niyo, sa buhay natin mga Katoliko, mahalaga po ang aspetong ito. Kung meron mang isang tao na may dahilan upang hindi na po magdasal, si Jesus po yun. Bakit? Siya'y Diyos. Pero, ipinapakita niya sa atin na ang panalangin ay hindi po isang hadlang sa ating mga gawain. Sa katunayan, ang panalangin po ang siyang pinagmumulan ng ating lakas at inspirasyon. Kaya alam ninyo, sana po, may mga tao tayong tatanungin, bakit hindi ho kayo nagsisimba? Malimit ko pong nakukuhang sagot, busy po eh. Bakit hindi ho kayo nagsisimba? Ang dami pong trabaho eh. Subalit, kinakailangan natin maunawaan na yung panalangin, yung misa, hindi po siya malaking hadlang sa ating bawat ginagawa. Kaya po nung matagpuan si Jesus ang kanyang mga alagad, ano ang sabi? Hinahanap po kayo, Panginoon, para itong tanda ng tagumpay at kasikatan kay Jesus. Bakit? Sikat na siya. Ngunit, hindi bumalik si Jesus dahil lamang sa inaasahan siya ng mga tao. Sa halip, ano pong sinabi ni Jesus? Pumunta tayo sa ibang bayan. Sumunod siya, ibig sabihin, sa kalooban ng Ama, hindi sa ingay ng karamihan. Dito, nagtatagpo yung dalawang pagbasa na ating napakinggan. Ibig sabihin, itinuturo sa atin ni Samuel na ang puso ng pakikinig ay yung pagtalima. Sapagkat bago tayo magsalita, kinakailangan muna tayong makinig. At si Jesus naman, ipinapakita yung kahalagahan ng panalangin. Bago natin tugunan ang pangangailangan ng mundo, kailangan muna nating tugunan ang panawagan ng Diyos sa atin. Para sa atin po ngayon, tayong mga tagasunod ni Jesus, mapamagulang, manggagawa, lingkod ng simbahan, ito po ay isang paalala. Nagsasalita pa rin po ang Diyos kahit po sa panahon natin ngayon. Ngunit madalas, masyado po kasing maingay ang ating buhay, kaya hindi natin siya napapakinggan. Maraming tumatawag sa atin sa katunayan. Tinatawag tayo ng trabaho, pagiging busy, problema, kahit pa ang cellphone, ang social media. Subalit tulad po ni Samuel, minsan
tumatakbo tayo sa lahat maliban sa Diyos. Tinatakbuhan natin ang mga bagay na tumatawag sa atin sapagkat ang akala natin, ito ang siyang hinahanap ng buhay natin. Natatandaan po ninyo si Tinkerbell? Natatandaan niyo si Tinkerbell? Alam niyo, awa ng Diyos ngayon, hindi pa rin siya nagsisimba. At alam niyo, nalulungkot nga po ako eh. Sabi ko nga pong gano'n, nagdadasal ako, ano kayang pagsubok ng buhay ang darating sa buhay na Tinkerbell para kanyang matanggap, kailangan niya ang Diyos. Alam niyo, pag po gano'n, hindi po ako nagagalit. Mas lalo po ako nagsusumikap na sila'y anyayahan. Mas lalo ko pong gagawa ng paraan upang sila'y mapaalalahanan. But I can only do so much. Hindi ko pwedeng hilahin si Tinkerbell doon sa kanto para magsimba. Ang pwede ko lang gawin, laging mag-anyaya, parating magpaalala. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, tatandaan natin ha, huwag sana maging hadlang yung ating trabaho upang hindi tayo makapagdasal. At hindi kailanman gagawin ni Jesus na hadlang ang ating pinagkakaabalahan upang siya ay ating makausap. Nang sa gayon, magiging madali ang pagtugon kay Jesus o ang pagsunod kay Jesus kapag kaya natin siyang pakinggan. Malimit kasi, magdadasal tayo kapag may pangangailangan na. Magsisimba tayo kapag namatayan na. Papasok ng simbahan kapag nagkasunog na. Kahit tayo, ayaw natin ng kaibigan na nakakaalala lamang pag may pangangailangan. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, tinuturuan tayo ng ating mga pagbasa. Ang pananalangin, pakikinig. Gamit, hindi lamang ang ating tenga, kundi gamit ang puso natin. At pangalawa, huwag sana maging hadlang ang ating bawat pinagkakaabalahan upang hindi natin pakinggan ang tinig ng Diyos. Sapagat ang buhay na walang panalangin, isang buhay na alanganin. Amen.